Kabaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga no, imuhang buhok, gwapo kaayo. Ang iyahang buhok, kabalo ka nga fake. Iyahang Buti pa sila pinag-uusapan yung buhok. Tayo wala tayong pag-usapan dyan. What? Pero, ano? Pero ano, hindi po siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos na nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba, na nagkabaw ka, nakabalos ka na kay... Hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Huwag na lang, Sino? Hindi ko kabaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga no, imuhang buhok, gwapo kaayo. Ang iyahang buhok, kabalo ka nga fake. Iyahang Buti pa sila pinag-uusapan yung buhok. Tayo wala tayong pag-usapan dyan. BP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga, na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. Meron, Madam BP, meron nag-address sa baha. Yung 5,500 flood control, laso na. Oh, yun ang address ng ating presidente. Yun nga lang, wala tayong nakita. Yun lang, BP, no? Para, ano lang pala yun, para pambungad appreciation sa kanyang suna ba, no? Grabe, no? Tapos wala pa rin, binabaha pa rin tayo. Isa na nga, yung pinakitang ebidensya ni Senador Marcoleta, yung gumawa parang dike para kontrolin yung pag-overflow ng tubig. Ang ilalim lupa. Manipis lang pala ang simento at bato. Walang bakal. Anong klaseng proyekto yan? Tapos yung dike na yun, guys, mga kaibigan, yung pathway ng tubig parang kanal, sa Batangas daw yun banda. Batangas or Papanga? Parang ganun. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to postpone ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol mo? Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman, no, na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay ano din, sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan.
Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Your comment on this one. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. Correct. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Giniit po ni House Spokesperson at ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case. Aray, oy, princess! Tarbot, gawin mo yung trabaho mo dyan sa kamara. Ito, nasa pagsabihan ko tuloy ni BP Sara. Huwag ka kasi makialam. Shout your mouth! Spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Correct. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang kasuhin, tinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Tama. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Hindi. May magandang word dyan na BP Sara. Huwag na siyang ipal. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Siyempre, BP, gusto niyang sumikat. Kaya gusto niya magsalita against you. Para mapag-usapan siya. Gusto niya tang sundan ang yapak ni Auntie Claire. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. Dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Correct. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Kagabi nga BP Sara, nakita ko yung kasama si BBM tsaka si President Trump. Parang tuta na gano'n lang pag sabihin ni Trump na eat, kain din siya. Alam mo yung gano'n? Yung wala kang makitang, same naman sila presidente, di ba? Wala kang makitang equality doon. Lahat ng dikta naka President Trump.
nagpakatuta na naman ang ating bansa sa US. Grabe, no? Kitang-kita kagabi, parang tingnan mo yung presidente natin. Oh my God. Tapos nandun pa si Gibo. Ano ba yung trabaho ni Gibo? Hindi niya ba alam na binabaha na ang Pilipinas? Tsaka isa pa guys, napansin nyo ba na sa may mga binaha, mga na-stranded, may nakita ba kayong presence ng mga sundalo? Di tulad dati sa panahon ni Tatay Digong na wala pa ang baha, wala pang bagyo, nakaready na ang mga rescuer, nakaready na ang mga sundalo para anytime may mag-rescue agad. Nakikita mo talagang diferensya eh. Di ba? Nakikita mo talaga. Kaya kung isasabihin mo talaga na ikumpara mo ang dalawa, Duterte, Marcos, ang layo. Ang layo talaga. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country. Tama. Hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. But if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition namin? Nag-release ang House of Representatives. No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa Constitution, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na Correct. na maging Makasagot. fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang propose na control. Nagpropose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman na Binintang na nga eh. Binintang na Tatay Digong ang baha. Grabe, ang lupit. Ang lupit ng gobyerno ito mga kaibigan. Imbis na bibigyan nila ng solusyon ang problema, nagbi-blame ng iba. Ang issue ay biniblame. Imbis na aksyon na lang sana, bibigyan ng solusyon sa sagot sa mga katanungan. Ganon ang diskarte ng gobyernong ito. Blaming someone. Then, hindi nag-a-act, hindi na inaksyonan ang dapat aksyonan. Ganon kalupit ang gobyerno ngayon. atin na yung Dolomite Beach, isa po sa mga projects ni Pangulong. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay investigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na Duterte, kapartiyan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin
harapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan Solusyon. ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng Correct. tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na na-extend pa sa. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nakikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung takbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned route. Thank you, VP. Salamat. May bago pong statement ni si General Torre tungkol sa mga DDS. Wala daw utak. At Bigat! saka mga DDS daw at Payag kayo nun? Mga DDS. Walang utak. May utak ba ako? Ang lupit ni Torre Nagpapasikat talaga ito story mga kaibigan. No? Tuloy natin. mga Duterte ay anti-government. At isa pa, wala naman siya ng pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw bang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw sa tingin mo. Lagi ko naman na sinasabi sabi sa atin ayoko or nagsasabi sa atin na kahit ano tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one to know one, tayo Rindig mo yon General Torre. Pakinggan mo yung sabi ni VP. Ayan, gumanti na si Vice Presidente Sara Duterte. tayo lang yan. Mas bobo pa. Mas bobo ka. Huwag ka dumaan dito kay... Ipunin. Anong comment niyo doon? Parang yan ang isolve niya para ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. umiinom siya ng tubig baha. Kung ipunin na ang tubig, tapos para gamitin. Yun, dali lang sa Malacanang tubig. Nakikita niyo yun. Ano na po ang gagawin natin? Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Bakit joke yung tanong sagot ni VP Sara? Kasi joke naman talaga pakinggan. Parang joke lang sinasabi, di ba? Kasi wala namang ginawa. Puro salita lang, walang ginawa. Kaya pag mga ganyan, sagutin na lang natin ang joke, which is ginawa na nga ni VP Sara. Kasama ba sa option kay PRRD ang suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal marriage? Pero I'm sure, may tugon naman agad si Auntie Claire dyan. Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Okay. Ma'am, At alam ni Atty. Harry Roque yan. Alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. Sa mga Pilipino,
Yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng ano, Hospitable. mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yeah. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Mm. Ano sila, mangga nga. Manggagamot. Manggagamit. Any comment lang ma'am na ang President sa America is i-invite si PBB before si Sohan. Supposedly, wala kang parang ma'am, i-invite sa parang sa I-invite siya. yes, Asa ang pinakalit. invitation letter. Oo nga. Oo nga, no? Wala. Dati, lathala agad yan sa RTBM, sa PCO, sa media, yung request o letter na pwede pumunta ka dito. Invitation man, no? Pero wala tayong nakita. Tama nga ng obserbasyon ni Bibi Sara. Walang invitation. Intriga. So, kung siya ma'am, any comment? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Tama. Hindi pwede love PBB. Sa Sige. ma'am, may question pa si Issue po ni alias Rene, kasama po sa kanyang testimony before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nagrekant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yun? Alias Rene. Para ma-clear po yung Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa po sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-filean ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action, sa totoo lang, under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, ang dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Tama. 1,000 Wait lang. Dahil sa usaping yan, naalala ko tuloy mga kaibigan si Senador Risa Ontiveros. Isang putok bang nagpasa na agad sa nagfile agad ng kaso. Napakabalat sibuyas. File agad ng kaso. Si BP Sara, ang daming mga binabato, wala ni isang kinasuhan. Tapos napapalitaan pa naman natin na si Risa Ontiveros tatakbo daw pagka-presidente sa 2028. Paano na lang ang Pilipinas kung meron tayong isang presidente na i-criticize, kakasuhan niya agad? Di ba? Samantalang si BP Sara, ang daming mga aligasyon, mga black propaganda na klarong-klaro na kitang-kita mo na talaga na may cyber libel na, pero walang pinapile na kaso. Pero yung isa dyan, ay wait lang, dumaan ang pusa ko. Ayan. Pero yung isa dyan mga kaibigan,
binira lang, bumaliktad lang ang hawak niyang witness. Umiyak agad, nag-file agad ng kaso. Kinasuhan pa ang mga vlogger na yung tipong nagkomento lang ba nga, uy, ano ba, totoo ba kaya tong recant ni alias Rene? Kanyang maparatang kay Rizon Toberos na binayaran lang siya. Pati yun, kinasuhan. Kasi daw ikinalat daw ang video ni Rene alias Rene. Diba? Isipin mo, hindi na ba pwedeng magkomento? Tapos yun ang haka-haka na tatakbo sa 2028? Isang pitik lang sa'yo, umiyak agad, nag-file agad ng kaso. Wherein si BP Sara ang daming binato, nakabukol-bukol lang si BP Sara, pero hindi pa rin nag-file ng kaso. Kasi alam niya, pag nasa posisyon kang yan, kumbaga, in other words mga kaibigan, once pinasok mo yan, alam mo na kasi na ganun ang mangyari. Kaya, huwag kang balat sibuyas. Ganun lang. As long as hindi ka ginanon. Diba? At isa pa, malinis yung konsensya mo, wala kang ginawa. Kita nyo naman sa mukha ni VP Sara mga kaibigan. Kita mo na wala talagang ginawang mali. Diba? Makikita mo sa mata mga kaibigan. Tingnan mo yung mata ni VP. Kita yung mata ni VP Sara. Ating Vice Presidente. Diba? Okay, tuloy natin. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, ala. Tapos, Presidente na ako. Well, mga kaibigan, totoo naman yan. Walang makakapigil na maging Presidente si VP Sara sa 2028. Isa na ako dyan sa sumusuporta at kayo din ng mga DDS kong mga subscriber dyan. Alam ko naman, yan ang kaabang-abang at inaabangan natin na sana mag-take over na si VP Sara pagka-presidente para magawa niya na ang magandang plano para sa future natin dito sa ating bansa. Duterte! pinapatawa ko lang. Alam ko, pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Nainitan, naulanan. Wala nang bayan. We are waiting for ma'am, December of next year. UK. Para yun sa president sa atin. Soon, sa 2028 for President Sara natin. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Nag-launching na ang UK. 2028 elections. Ayan. Sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka. Isa ako sa... Hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Remember guys, anong sabi ni Tatay Digong dati? Huwag kang tumakbong presidente. Nadaanan ko na yan. Grabe ang trabaho. Hindi mo kakayanin, di ba sabi ni Tatay Digong? Ngayon, anong sabi ni Tatay? Tumakbo ka. Ako ang pinakauna na susuporta sa iyo. O, di ba? Kaya katog-katog ng ating mga kalaban dyan. Kaya nga talaga since 2022 until now, sinisira nila si VP Sara. Pero dahil nandito tayo, nakikita natin ang totoo, we fully support VP Sara. Kaya malakas ang loob ni VP Sara. Kasi yun nga guys, kung isa kang leader, tapos yung mga followers mo na wala na rin na pag-asa, kahit gaano mo katigas, ikaw, susuko ka rin. Pero nakita kasi nila na full support tayong mga Pilipino, majority, sa pamilyang Duterte. Kaya masaya din sila na nakikita nila ang mga tao na full support sa kanila. Yan po ang resulta ng full support ng isang Pilipino. Tuloy natin. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya kasi gusto ko mangampanya. Pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong.
Ba't po kaya nagbago Thank you, isip ma'am. na, ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw ka Ayaw niya, patakbo, no? Mm. Oo. Ayaw Ay, niya. ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yun eh. Hindi yun eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Mm. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Yes, wala nga lang ang buboto. Ever Yeah. sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Mm. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Correct. Sabi ko, sino pa ang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Bayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nilang give up yung kanilang money-making filosofiya na sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya na na Tama. Inaway niya mga- didis eh. Ako, bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ako. Nabudol. Nagmahay. Mahay na ko. Natagam. Yes! Lesson learned. Nakakaawa na ako tagam. So, sino ba buboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala ba silang kasama? Wala na yung salib. Malakas sa loob nila BP Sara kasi hawak nila ngayon ang almost lahat ng opisyal ng gobyerno eh. Barangay, syudad. Kaya ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kaya maiisip mo talaga bakit wala naman tayong proyekto ang Pilipinas, walang big infrastructure, pero bakit ang laki-laki ng mga loan, inuutang ng Pilipinas? Yan ang big question dyan. Diba? Okay sana kung katulad ka ng Tatay Digong dati, may utang naman, may build naman. So, ano i-question ng tao? Pero malaki utang mo, walang build. Big question talaga yan. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin kung wala ang mga supporters ni... Tama. Lumapit sila kasi hindi kakayanin ng mga supporters ni Leni Robredo. Pero anong pinalabas ng mga ulupong na supporters? Si BP Sara daw, hindi daw manalong vice president kung hindi nakipagtandim kang Marcos. Kita nyo yung kaipalan ng mga supporters na yan, mga loyalista na yan. Di ba? Gumagawa lang ng istorya. Kahit alam na nilang yung sinasabi nila mali, basta lang. Kasi nga, pinakapakain ng pera eh. Kahit mali, sinasabi. Pinapakain kayo, di ba? Anong sinasabi nila? Si BP Sara ang nangangailangan ka Marcos, hindi si Marcos ang nangangailangan. Kaya daw nanalo si BP Sara. Di ba? Ang lupit ng mga mindset ng mga taong to, no? Leni Robredo at the time ng 2022. So, ano ba yun? So yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yan sabi niya. Pag ikaw tumakbo, Thank you, Ma'am. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan
ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, Dapat kami din bagyo, nakaprepare malakas na na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. Ayan. So, ang ganda talaga ng mga plano ni BP Sara, mga kaibigan. Ang ganda. Mindset, utak ng totoong leader. Yan. Pero mo, iniisip niya yan. Hindi naman siya presidente, pero ganun yung future niya, iniisip niya. So, kung ito maging presidente, mga kaibigan, kaabang-abang talaga ang mga magagandang proyekto, magagandang plano para sa future ng Pilipinas. So, abangan natin yan. Ano yung ebidensya natin na maganda yung pamamalakad ng mga Duterte? Siyempre, si Tatay Digong. Siya ang pinakauna, ang ating tinatawag na Exhibit A. Si Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, mas malupit yan si BP Sara sa akin. So, dyan natin makita sa 2028, mga kaibigan. Maganda ang plano. Kita nyo naman yung leadership niya, napakalupit. So, in other words, mga kaibigan, ang pinapakita talaga ni Marcos ngayon, kung si BP Sara ang pasalitain mo, ang dami niyang masaway sa liderato ni Marcos talaga. Ang dami. Ang daming lausi na kita kasi. Kaya ganyan ang mga pronouncement ni BP Sara sa ating presidente. So, yun na nga, mga kaibigan. Sa video ito, mga kaibigan, binira niya si Trillanes. Binira niya ang spokes ng Kamara na si Princess. Binira niya si Torre. At binira niya si Marcos. Yung 4 na personalidad, binira po ni BP Sara. Wala nang patupik-tumpik. Kung may mga birada sila, may sagot si BP Sara. Wala na yung tipong, hayaan lang natin sila dyan. Hindi na ganun si BP Sara, palaban na. Palaban na talaga. So yun po yung video natin, mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo sa ating video. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe. Until next time, bye!